need a lot of rest, Tanya. Hindi pa rin magbabago ang desisyon ko. May oras ka pa para pumayag. Magpapakasal ka kay Guevara sa ayaw at sa gusto mo. He coldly said and walked out. Hindi na bumalik pa ang mga kaibigan ko kaya nanatili akong mag-isa sa silid. Minsan ay pupunta ang nurse para tingnan ako o kaya'y magbigay ng pagkain. Nakatatak pa rin sa akin ang sinabi ni Papa. Hindi ko alam kung bakit ginagawa niya ito sa akin. He wants me to marry someone because of his company. He chose the company, not her daughter. He's really selfish. Pinag-awayan na kaya nila mama ito? Narinig kong bumukas ang pinto at nakita ko si Tita Rhea. She curved her lips into smile upon looking at me. Lumapit siya sa akin at tinaplos ang buhok ko. Kamusta ka, Iha? Tanong niya. Fine. Where's Mom? Bumuntong hininga siya at hinawakan na mahigpit ang kamay ko. Nakita ko kung paanong kumikinang ang mga mata niya at nangingilid ang mga luha niya sa pisngi. Namatay siya noong naaksidente ka, anak. Nagtalo sila ng tatay mo at inatake siya sa puso. She said. Ano pong nangyari, tita? Bakit ganun? Ano pong pinag-awayan? Narinig ko lang ito, Iha. Pero gusto kang ibigay ng tatay mo dyan sa boyfriend mo, Iha. Hindi ko po siya boyfriend, mariing sabi ko. Tumingin na siya sa akin at tumango. Kung hindi pa ay baka ang sunod agad niyan ay kasal na, Iha. Gusto ko ipakasal ng tatay mo kay Miguel na tinutulan ng nanay mo. Lumulubog na sa utang ang tatay mo at wala na siyang iba pang solusyon para dito. Tita Rhea said. Wala na po bang ibang paraan? Baka naman po meron. We can sell the other properties of Dad. We can still loan. Iha, kahit ibenta naman natin ang properties ng tatay mo, hindi sapat yun. Ayaw mo bang magpakasal kay Miguel, Iha? Nung umalis naman kayo dito sa Maynila ay masaya kayo at halata sa inyo na mahal niyo ang isa't isa. Tita, pati ba naman ikaw pipilitin ako? Ayoko magpakasal kay Miguel, tita. Anak, iniisip ko rin ang para sa ikakabuti mo. Papayag ka ba na makulong ang papa mo dahil sa madami niyang utang na ipapamana rin sa'yo? She asked. Lahat na ng frustration at pressure ay sa akin. Dahil sa ginawa ni Dad, buong pamilya kami ay damay. Sana pala, Iha, hindi na lang tayo sumama sa ama mo. Bibigyan niya lang pala tayo ng sakit ng ulo, pati siyang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Sinubukan kong pakalmahin siya dahil galit na galit siya ngayon. Naisip ko na rin ang sinabi ni tita sa akin. Kung hindi ko sana siya nakilala, edi sana maayos ang buhay namin ngayon. Hindi man kami ganito kayaman tulad ng dati, at least wala kaming problema maliban sa tubig, kuryente at ang kakainin kinabukasan. Hindi ko naman po siya pinagsisisihan na makilala. Mahal ko pong ama ko, pero hindi po ako papayag sa utos niya. Ayoko pong makasal para lang sa ganun, tita. I cried. Mahal mo ba si Miguel, Iha? She asked. Matagal pa akong nanahimik bago tumango. I won't deny my feelings. I love him but I won't marry him. Kung ano mang namagitan sa kanila ni Nicole, ngayon ay hindi ko nahahadlagan pa. Bakit ba ayaw mong makasal siya sa'yo? Nasa tamang edad naman na kayo para magpakasal, Iha. Pumayag na rin naman si Miguel sa kondisyon ng papa mo. Ikaw at ang nanay mo lang ang humindi. Naintindihan po kasi ako ni Mama. Tumikim ako. Si Mama yung laging umiintindi sa akin, tita. Kaya siya humindi kasi alam niyang hindi ako papayag na gumamit ng tao para mabayaran lang ang utang ni Papa. Napaiyak ako nang maalala ko si Mama. I truly miss her. Gustong-gusto ko na siyang makita ulit. Naku, bahala kang bata ka. Nasa iyong desisyon kung malulubog ba sa utang ang papa mo o papayag ka na magpakasal kay Miguel para matapos na ito. Pagkatapos ng pag-uusap ay hinayaan na niya ako matulog muna. Kakausapin daw ang doktor at pipilitin na makauwi na kaagad ako bukas. Hindi ko na kasi talaga kayang magtagal pa dito nang hindi nakikita ang mama ko. She still need a lot of rest, Mr. Gordon. Kailangan pa rin siyang bantayan sa kalagayan niya, the doctor said. Ngayon, tinutulak ako ni tatay ko palabas ng ospital. Ayaw talaga ng doktor pero consistent kami sa desisyon namin. Binigyan lang niya ako ng pain reliever at iba pang gamot. Bumili na rin ng saklay ko dahil ayaw ko ng wheelchair. I can do it alone. I don't want to be burdened. Nang makaalis ang doktor ay nalalayan na rin ako ng mga nurse. Habang nasa likod ko lang si Papa at si Tita naman ay nakabantay dun kay Mama. I'm just going to answer this call. Mauna na ako sa labas. Pagpapaalam ni Dad at naunang umalis. Tanya Marie, napatingin ako sa kung sinong tumawag sa akin at nakitang si Salvador ito. I am a bit shocked and my legs hurt
when the nurse forced me to walk. Ouch! Sorry po! Agad na umalo sa akin ng nurse habang si Salvador ay naglalakad palapit sa akin. Are you okay? Nurse, ako na pong bahala sa kanya. Hinawakan ako ni Salvador sa braso para alalayan ako. Sige po sir, babalik na po kami sa pwesto namin. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. I plan to surprise you a visit, but you're already discharged. I hear the news. I'm sorry if I am late. Sabi niya habang naglalakad kami. Okay lang, nagulat talaga ako sa'yo na nandito ka. Kamusta na? Matagal ka nang nakauwi diba? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Tanong ko. Bakit? Namiss mo ba ako? May mapaglarong ngiti sa labi niya, ngunit tinirapan ko lang siya. Hindi, nagtatanong lang naman ako no? Kasi ako, namiss kita. Nagulat ako sa sinabi niya pero agad ding nakabawi nung nagkatitigan kami. Mukha ni Miguel ang nakikita ko sa kanya. Hindi ko malilimutan na magkahawig sila kasi nga magkapatid sila. Naramdaman ko kasi na kailangan mo ko ngayon. Kaya nandito ako. Alam mo namang ayaw kong maging malungkot ka eh. Sabi niya sabay lagay ng ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tenga. Wrong timing ka hoy. Marami akong problema ngayon. Makikita mo talaga akong malungkot. I blurted. Kapag ba maraming problema, kailangan maging malungkot ka na lagi. Kaya nga nandito ako para maging clown at crying shoulder mo kapag gusto mo nang ilabas lahat ng sama ng loob mo. Wika niya at ngumiti sa akin. Ayoko ng ganun, ang pangit pakinggan. You think that you are just useful for me when I am sad? Ginitian ko na lang siya, ngunit tumawa siya. I'm just offering that. Magkaibigan tayo, hindi ba? You can always open up to me anytime. Nasa iyo naman ang phone number ko at kapag may kailangan ka, I'm one call away. Hindi mo naman kailangang mag-offer ng ganun. Sapat na sa akin na nandyan ka. I heard his silent curses. Shit, magaling ka talaga magpakilig eh, no? He chuckled. My brother is so lucky to have you. Sana pala ako na lang ang na-engage noon kay Miss Andrea. What do you mean? Tumigil kami sa paglalakad at tiningnan ko siya sa mata. Ang mata niya'y nangungusap at hindi ko matukoy kung anong dapat ko maramdaman. Bigla kong kinabahan sa salita niya. Pilit kong inaiwasan yung mga ganito nung nasa krus kami. I like you, Tanya. Hindi ba halata? Si Connor man o Salvador ako, ikaw pa rin ang nagugustuhan ng puso ko. Ngayon nakita ko na peke ang kanyang ginawad ng ngiti sa akin. Hinawakan niya ng maigi ang kamay ko. But I already know that you're in love with my kuya. He's still the one that you like, not me. Maging si Connor man ako, hindi mo ko magugustuhan. At ngayong Salvador ay hindi pa rin. Mapakla siyang tumawa. Hindi ko alam kung ano nagustuhan mo sa kuya ko na wala sa akin. He's ruthless, but you still choose him. Kahit niloko ka niya, siya pa rin ang mahal mo, hindi ba? He asked. Paano mo naman nalaman na niloko ako? Kasama ka ba sa plano na yun ha? Agad na mutawi ang galit ko, ngunit umiling siya. Wala akong alam sa plano ni kuya. Ngayon ko lang nalaman nung umuwi siya sa bahay ng lasing at nagwawala. Tumikim siya. Tara na, hinihintay ka na ng dad mo. Punta na lang kita mamaya sa bahay niyo ha. Don't forget that. He winked at me. Inalalayan niya ako hanggang sa parking lot. Tumingin lang sa kanya si dad at tumango sabay siya naman ang umalali sa akin sa pagsakay sa kotse. Parang sirang plakang paulit-ulit nagpi-play sa isip kong sinabi ni Salvador sa akin. I can saw pain in his eyes while he's confess. Kahit nakaplaster siya ng ngiti sa akin, the selfless Connor na kilala ko. Hindi ko mapigilang mapaluha sa sobrang guilt na nararamdaman ko para sa kanya. He's always there for me. 6 years ago, he always been kind for me. He never failed to make me smile. Ayaw niya ako malungkot. Gusto niya lagi akong masaya hanggang ngayon. Naalala ko kung paano niya ako pinahalagahan nung nagtatrabaho kami sa cruise. He's always been there. Siya yung laging nandyan sa akin pero masyado kong bulag para pansinin yun. Bakit nga ba hindi na lang si Salvador ang pinili ko? Wala siyang ginawang ikakasakit ko. Ako laging nananakit kay Salvador. Napatingin na lang ako sa kawalan, hindi mawari kung anong susunod na gagawin sa sobrang daming problema. You're going to see your mom. Dad spoke to me. Agad akong hindi naging pamilyar sa lugar, lalo na't may mga lalaking magkakapareho ng uniform na nakabantay sa labas. Agad silang bumati sa amin at binuksan ang pinto para sa amin. Sa pagkapasok ay makakita na agad ang kabaong kung saan nakaratay ang aking ina.
Naramdaman kong nahihina ako. Hindi ko yata kayang maglakad sa aisle papunta sa mama ko. Nakita ko si Tita Rhea na nakaupo sa harap kasama iba ko pang kamag-anak. Hindi ko na mapigilang umiyak nang nakarating ako sa harap ni mama. I saw how peacefully she's sleeping. Mukhang wala na siyang problemang kinakaharap at maluwag ng kanyang pakiramdam. Hindi niya ako iniisip. Mama, yun lang ang nasabi ko dahil napaupo ako sa sahig. Hindi ko kayang tingnan siyang nakaratay. Para na rin akong pinapatay. Tinayo ako ni Papa at hinayaang umiyak sa bisig niya. Sobrang sakit na nararamdaman ko. Tinayo ako ni Papa at hinayaang umiyak sa bisig niya. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. At wala pang mas maisasakit na kapag nawalan ka ng ina. Nang sa tingin ko ay naubos ng luha ko. Sinamahan ako ni Dad na umupo sa tabi nila Tita Rhea. Wala na akong maintindihan pa sa sinasabi nila pero tumatango na lang ako kapag may tinatanong sila na kung ano man. I'm going to some meetings, Tanya. Dito ka na muna. Don't go anywhere. Uuwi tayo kapag nakabalik na ako. Tumango lang ako sa kanya, hinalikan niyang noo ko at umalis kasamang mga bantay niya. I didn't mind who sit beside me. Maybe one of the relatives pero wala akong pakialam. Hey, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Salvador na nakangiti sa akin. Napabuntong hininga ako at nakaramdam ako ng nanigas siya. Mushroom ka ba? Bigla ka nalang sumusulpot ah. May klikong saad, ngunit tinawanan niya lang ako. Ayaw mo bang makakita ng gwapo ngayon? Para naman hindi mo maisip ang problema mo at ako na lang isipin mo. Natatawa niyang sabi. Natawa naman ako ng bahagya. Ang kapal mo naman para isipin ka. Inirapan ko siya. O bakit? Gusto mong lumabas muna? Pahangin? Aya niya. Siguro nga kailangan ko munang magpahangin mula dito. I felt suffocated here. Para akong sinasakal ng mga taong hirap na hirap akong makahinga. Let's go somewhere, Tanya, he said. Saan? I asked. Inalalayan niya ako sa aking paglalakad at nakarating kami sa gilid kung saan mayroong fountain at walang tao sa paligid. Siguro naman makakapag-open up ka na, no? He asked. Should I ask you that? Kanina umamin ka na ikaw si Connor pero hindi ka nagpakilala sa akin nung nasa cruise tayo. Umirap ako at umupo sa bench. Natatakot ako nun, Tanya. Umupo siya sa tabi ko. Natakot sa ano? Tumakas ka 6 years ago. At kapag nagpakilala ko sa iyo nung nasa cruise ay baka umalis ka na naman. Ibinaling ko tingin ko sa kanya pero nakatingin siya sa fountain. Napatingin din ako dito. Ako? Natatakot din ako. Naisip ko na baka gantihan niyo kami ng pamilya ko kapag nagpakita ko sa inyo. Yung kinatatakutan ko pala ay nasa tabi at naging kaibigan ko pa. Natatawa kong saad. Siya nga pala, may bigla akong naalala. Anong nangyari nung naaksidente ka? Anong nangyari noon sa mansyon nung nawala ako? He sighed. I met an accident 6 years ago. Pinapahanap ka ni kuya noon. Hindi pinalampas ng parents namin ang nangyari at hinayaang bumagsak ang kumpanya ng Strera. Hindi ko na alam kung nasaan sila ngayon. After what happened, we never saw them and we didn't even saw you. I feel pity for the Strera. Tuluyan na nga silang nawala sa industriya at hindi pa alam kung saan sila naruroon. Naalala ko kung gaano ako nagmakaawa sa kanila para lang makalaya ang mama ko. Pagkatapos ko mabalitaan na may sakit ang nanay mo, ay agad kitang niyaya na maging isa sa mga waitress. Hindi naman ako nagkamali dahil masipag ka. Napagdesisyonan ko na gamitin ang first name ko nung makita kong hindi mo ako nakilala, pinagpatuloy ko. You still fool me, I said. I know and I'm sorry. Takot lang ako na baka umalis ka. Ayun naman talagang nasa utak mo, hindi ba? Alam ko natatakot ka dahil sa nangyari 6 years ago, he said. Alam mo naman pala at saka wala na akong gana para magalit pa sa'yo. Puro na lang galit ang nasa puso ko tapos idadagdag pa ba kita? Nailing kong sabi. Sus, hindi mo lang talaga kayang magalit sa akin. Pagkasabi niyang yun ay bigla niya akong kiniliti. Ay, ano ba? Puro ka na lang, kalokohan. Napatayo ako at paika-ikang lumayo sa kanya ngunit tinabol niya ako. Hindi ako masyadong makalayo sa kanya dahil nauhuli pa rin niya ako lalo na't may sugat pa ako. Ayoko na, tigilan mo na, para kang bata. Kunwari ako naiirita sa kanya. Sa loob-loob ko ay natutuwa ako. Puro ka kasi drama eh, ayan o, ngumiti ka na.
Salamat naman at narinig ko na ulit ang tawa mo, sabi niya. Pinamulahan ako at lumapit sa kanya para gantihan siya. Ano na namang meron sa tawa ko? Baliw ka? Bagay kasi sa iyong nakangiti, Tanya. Mukha kang mapapangasawa ko, hindi magiging bayaw ko. Mapakla siyang tumawa. Alam mo, nakakainis ka. Sa tingin mo ba magpapakasal ako sa kuya mong baliw ha? Hinampas ko siya, ngunit sinalag niya yun. Baliw daw. Pinakinggan mo bang explanation niya ha? Tanong niya nang napatigil sa akin. Ikaw kasi, pinaunahan mo ng galit tapos iniwan mo. Tingnan mo, pareho kayo nagdudusa sa ginagawa mo. Nailing niyang sabi. Bakit pa? Nandiyan naman si Nicole para sa kanya. No wonder he's happy with her. Hindi man lang siya nagpapakita sa akin mula kahapon. I granted. Pinitik niya noo ko, kaya umatras ako. Ow! What was that for? I asked. Ang magpatawad ay ang pinakamaganda sa anyo ng pag-ibig at bilang kapalit ay makakatanggap ka ng hindi masasabing kapayapaan at kaligayahan para sa sarili mo. Kahit papaano mababawasan ang galit din sa puso mo kapag pinakinggan mo siya. Mahal mo si kuya, hindi ba? Try to know his side, he said. Hindi naman dapat madaliin kung ayaw mo pa. Sinasabi ko lang sa'yo dahil ayokong tumagal ang galit dyan sa puso mo. Alam kong mabigat kaya kapag hindi mo na pinakawalan yan, ikaw lang din ang mahihirapan. Tumingin ako sa kanya tumango lamang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko na ng maraming iniisip. Ito na yung araw na kailangan na namin ihatid sa huling hantungan si Mama. Tumulong din sa Salvador sa pagpapalibing ng nanay ko. Lagi siyang nasa tabi ko araw-araw kaya kilala siya ni tita at dad. Tahimik ako umiiyak habang binabasbasan ng pari ang paglilibing ng aking ina. Si dad at tita Rhea nasa gilid ko. Umiiyak din si tita Rhea habang inaalo ako ni dad. Alam ko kung gaano niya kagustong umiyak pero gusto niya maging matatag para sa amin. Tinawag muna ng pari ang aking ama para sa speech. Dumiretso agad siya sa gitna tumingin sa lahat. Ang mata niyang luhaan at namumula ng mukha niya. Salamat sa lahat ng pumunta at nakasama ng asawa ko hanggang sa umabot siya dito. My wife. Tumikim siya at pinipigilang maiyak sa sasabihin. My wife is the precious thing that ever happened to me. Almost 2 decades. Biglang nabasag ang boses niya. Almost 2 decades kami naghiwalay dahil sa parents ko. Kasama niya yung anak namin nung umalis ako. Namuhay sila nang wala ako. Nagpakagago ko dahil natakot ako sa mga magulang ko noong mga panahon na yun. 2 years ago, someone told me that she knows my daughter, Tanya Marie Gordon. Hindi ako naniwala sa kanya pero nung nag-imbestiga kami at nagpa-DNA test, nang hindi nila alam, nalaman kong anak ko nga pala siya. Hinayaan niyang tumulong luha niya. Gusto ko siyang i-comfort pero gusto kong hayaan siyang sabihin ang gusto niya kaya tumayo ako sa gilid. I searched for her and reached my wife. Sadly, dahil hindi makapagsalita ang asawa ko that time, hinayaan ko siyang sampalin at suntukin ng una niya kung makita. I deserve those pain kasi iniwan ko sila. Ayaw niya makilala kong anak namin. This year, binigyan niya ako ng chance. The 2 years of pursuing her, she finally said yes and forgive me. I feel that I'm the luckiest beast on earth. She forgive me and still love me. I already talk and hug my daughter. That's the best moment in my entire life. Until this happened. Hindi ko inaasahan na aalisin agad ang kasiyahan ng kompleto na kami. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nakilala at nakasama ko sila hanggang sa huling hininga niya. Mahal ko siya. Mahal kong anak natin, Mercy. Ako nang bahala sa anak natin. Magiging okay na tayo. I let you go now. So you can rest in peace, wife. Paalam na't mahal na mahal kita. Alam mo kung gaano kita kamahal, asawa ko. Tinapos niya ang huling pangungusap niya bago siya pumunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Umiyak siya sa balikat ko. Nag-break siya at naintindihan ko talaga siya. Pareho kaming nawalan. Okay lang na mag-breakdown matapos mong palayain ang taong mahal mo. Nahayaan siyang umalis ng payapa. Sumunod na tumayo si Tita Rhea. Hindi pa siya nagsisimula pero umiiyak na siya. May hawak siyang papel at hindi ko alam kung ano yun. Sinulat kong speech na to because I am not able to say something right now. If I am emotionally drained, she started. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasan tumingin sa mga gilid. Nagulat ako nung may namukhaan akong lalaking nakasandal sa kotse niya. Kahit na malayo sa amin, kilala ko siya.
Na-familiarize ko na siya. Nakatingin na siya sa amin, nakashade siya. Nanigas siya nang bumaling sa akin ang tingin niya. Nakita niya nakatingin ako sa kanya. Agad ako umiwas ng tingin. I felt that I'm too scared on his presence. Ayokong lumapit siya sa akin kasi natatakot ako. Takot ako sa katotohanan. Takot malaman ang side niya. Kaya niya magsinungaling, kaya niyang gawin. Nakita kong pumunta na sa gilid ko si tita sabay baling sa akin. Tumango ako sa kanya. Pumunta ako sa gitna at bumuntong hininga bago sinimulan ang aking sasabihin. Thank you everyone for your giving your time for this. My mom is the most amazing person for me. I idolize her for being strong for us. She get fooled, jailed, work as a maid and get sick. I shrug my tears. She's a strong woman. She never gave up and gave her best for me. I go to college because of her hard work. Nabuhay kami ng payapa dahil sa pagsusumikap niya. Palagi niya akong binibigyan ng ngiti at kapag sumapat ang gabi, sinisigurado kong tulog na ako. Lagi kong naririnig ang ungol, iyak. Ayaw niya nakikita kong nangihina siya. Gusto niya maging matapang kaming dalawa sa mga dadaanin namin problema. Ngayon, alam ko nang masaya siya, kompleto kami. Sa saglit na panahon, pinaranas sa amin ng masayang pamilya. Wala na akong hihilingin pa noon. I have my mom and dad. Pilit kong tinatagan ng sarili ko kahit gusto ko nang tumakbo palayo at umiyak. But I need to finish this first. I was in Tagaytay and I just broke up with my boyfriend. And I heard the news. Nadurog ang puso ko dahil dito. Gusto kong ibahagi ito sa inyong lahat dahil hindi ko na alam kung kaya ko pang ibahagi ito kahit kanino. Napatingin ako saglit sa pwesto ni Miguel. He's still there, watching me. Binalik kong tingin kila papa. Naaksidente ako at binigyan ako nito. Tinurong aking saklay. I didn't believe them. I can't accept the fact that she's dead. But there's a man that gives me advice and make me realize that I need to let go of her. Napatingin ako kay Salvador. Binigyan niya lang ako ng ngiti at tango. After all the years that you've suffered, you are now finally resting, Mom. Sa wakas tapos ng paghihirap sa buhay mo, Mama. You always guide us, ha? Alam kong babantayan mo kami ni Dad. Kaya huwag ka nang matatakot na may mangyayaring masama. I can finally let you go, Mama. My voice broke. I am now letting you go so you can finally rest. You've suffered too much and you need a rest. In peace. I love you, Mom. Nagsimula nang mag-alisan ang mga tao. Tita Rhea escort them to leave. Lumapit sa akin si Dad. I don't want to talk to you right now. I started. Masama pa rin ang loob ko sa ginawa niya. Dagdag pa na siya ang dahilan kung bakit tinataka sa puso si Mama at namatay. I just let him be with me a while ago. Pareho kaming nawalan and I need to comfort him. He's still my father after all. Tanya, please, just go. I pleaded. Akala ko magpupumilit pa siya pero narinig kong buntong hininga niya at tunog ng kanyang sapatos paalis. Nakita ko si Salvador, hindi naman siya ganun kalayo sa akin. I think alam niya na kailangan ko ng space with my mom. I think I can forgive Dad easily. Ma'am, mahal ko siya pero hindi ko kaya. I need a space for everyone, Mama. Sa tingin mo ba tama tong desisyon ko? Masyadong maraming nangyari at gusto ko munang magpahinga. Sad ko kahit alam ko na hindi niya kaya akong sagutin. Tanya, napalingon ako sa kanya. Hindi na ako nagulat nang makitang kasama niya si Miguel. His eyes are all over on me. He looks like in pain right now. Gusto kanyang makausap, Salvador stated. Umiling ako. I can't talk to him right now. I want to handle my family first before him. I stated and he just nodded. I understand. Kinausap niya si Miguel at tumango lamang ito. He looked at me once more and he walked out. Akala ko ipipilitin pa niya ako pero hindi niya ginawa. Tumayo ako para umuwi na rin. Kailangan ko mag-impake ng mga gamit ko. Babalik ako ng Cebu. Are you sure about this, Iha? Tita Rhea asked. Tita,
Feeling ko mababaliw lang ako kapag tumagal pa ako dito. I need space. I need to breathe for a month. Babalik naman po agad ako kaya sana po bantayan niyo din si Dad dito. I said while zipping my bag. O siya, kung yan ang desisyon mo, Iha. Sana mapatawad mo ng tatay mo. May plano ng tatay mo na hindi na niya itutuloy. Tita, wala na akong pakialam sa mga plano niya. Ako, kailangan ko lang huminga kasi pakaramdam ko na susuffocate na ako. Tama na po please. Haharapin ko ang daddy ko pagbalik ko. Kailan mo naman balak bumalik? She asked. Hindi ko pa po alam. Gusto ko lang po munang magpahinga sa lahat. She just nodded and hugged me. Buong araw hindi ko nakita si daddy. I bet he's busy with his company. May tumigil na sasakyan sa harap ko at nakitang si Salvador ito. Let's go? He asked and I nodded. We came in the airport. Pinipilit niya akong gamitin ng private plane pero hindi ako. I texted my dad about me leaving and turned off my phone when we entered the plane. Salvador is with me. He didn't want me to leave alone. Knowing him, he didn't take my answer no. Kung gaano siya kakulit, sobrang bossy naman ng kuya niya. Bigla ko napabuntong hininga nang maalala ko siya. Hindi ko naman tinatanggi na miss ko na siya. Nalaman ko na lang din na nag-deactivate sa Instagram si Nicole at umalis na ng ibang bansa. Sinabi sa akin yun ni Salvador. Ayaw niyang isipin ko na kasama ni Nicole si Miguel. Alam na alam niyang takbo ng utak ko eh. Kaya nakahinga din ako ng konti nung malaman ko yun. I miss him but I can't talk to him. Masyado pang masakit para sa akin ang lahat na nangyari. Hindi naman nagtanong ang mga kaibigan ko sa pag-alis ko sa kanila. Nirerespeto nilang desisyon ko at hinayaan akong umalis. Gusto mo bang matulog? Tanong niya. Yeah, gisingin mo ko pag bababa na tayo ha? Sabi ko tumangulang siya. Ipinato niya ulo ko sa balikat niya. Naramdaman kong pagdampi ng balat niya na pinulupot niyang braso niya sa akin. Bumuntong hininga siya tinapik ang ulo ko. Sleep well, Tanya. Hindi ako umimik. Na-realize ko na nakatulog pala ako sa balikat niya at nakapalibot sa akin ng mga braso niya. What? Yeah, I actually follow your plan. Nagising ako na makarinig ako ng ingay. Fine, take care of her. If something bad happens, I'll forget that you're my brother and kill you. Mukhang hindi niya napapansin na gising ako dahil nagpatuloy siya. Okay, I'm going to do that. Salva. Hindi ko pa natutuloy ay tumingin siya sa akin na halatang nagulat. He immediately ended the call and turned off his phone. Tanya, shit. Kanina ka pa? He asked. Hindi naman. Si Miguel ba yung kausap mo? Tanong ko. Matagal pa siyang nag-isip bago tumango sa akin. Don't worry about him. We're just talking about business. Lies. Alam ko na nagsisinungaling siya dahil hindi siya makatingin sa mata ko habang sinasabi niya yun. Halatang kabado siya sa bawat tanong ko. I give him a nod. Nandito ako para mag-relax at hindi siya problemahin. I'll keep that in mind. Nang makababa na kami sa plane at lumabas na ng airport ay sasakyan na nakaabang sa amin. Pinadala daw ito ni Dad para sa akin. Nakarating agad kami sa rest house ni Dad kung saan nagsimula ang lahat. I'm going to meet someone, Tanya. Pwede ka magpahinga sa itaas o kung gusto mong kumain ay may pagkain sa kusina. Sabi niya. Magpahinga ka kaya muna. Kararating lang natin. Tanong ko sa kanya and he curved his lips into smile. I came here for business, Tanya, at nandito ka para magpahinga. Babalik naman ako kaagad. Sasabay ako sa dinner. Tumango lang ako bilang sang-ayon. Umalis din agad siya after niya sabihin yun. Samantalang ako ay inabalang sarili sa pag-akyat ng mga gamit ko sa kwarto. After kong mag-ayos ay naligo ako para magluto ng kakainin namin ni Salvador. Habang ginagawa ko yun ay manarinig akong yapak na paparating. Salvador, bakit atang aga mo? Pagkalingon ko ay nagulat ako nang malaman kong hindi siya si Salvador. Naka-plain v-neck na white shirt, nakapares niyang black pants at black rubber shoes. Nasa braso niya ang black blazer niya. Malamig ang kanyang matang nakatingin sa akin. Pumunta agad siya sa akin at niyakap ako. I miss you, he uttered. Naramdaman ko biglang pagtulo ng luha ko. I felt the urge to talk to him. Namiss ko bigla yung yakap niya. Umalis ka nga dito, Miguel, sabi ko. Dito na ako titira. Kumalas ako sa pagkakayakap niya, tiningnan siya ng masama. Hindi siya napatinag. He looked at me with desire. He clenched his jaw and he looked at my legs na may banda. Bakit ka nandito? Matapang kong tanong. Nanginginig ako ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko.
Feeling ko ngay rurupok ako pagdating sa kanya anytime. I am here to get back what is mine. Marinyang sabi. Wala kang pagmamayari dito Mr. Guevara, kaya lumayas ka na. I shouted. Meron. Tumitig siya sa akin at agad akong nakaramdam ng ilang, kaya umiwas ako ng tingin. Then get what's yours in this house and leave. I grunted. Tinignan niya ako ng may pagtataka. You sure? I nodded. Nagulat na lang ako nung pinatay niyang stove at lumapit sa akin. Anong gagawin mo? Next time I mean his arms. Ang mga saklay ko'y naiwan sa kusina nang dinala niya ako palabas. Bitawan mo nga ako! Ibaba mo ako Mr. Guevara! Pagpupumiglas ko. I'm just following your orders, future Mrs. Guevara. I am now taking what is mine, he said. Nakaramdam ako ng pamumula at hiya. Napatigil pa ako sa pagpupumiglas dahil sa sinabi niya. Nakita kong ngumisi siya bago tumigil kami sa isang bench kung saan kitang-kita namin ang araw na palubog. Bitawan mo na ako! I shouted. As you wish, he said and placed me on the bench. Buisit ka! Ano namang hindi mo naintindihan sa sinabi ko noon na ayaw kitang kausapin? I shouted. None, he said. Sinamaan ko siya ng tingin pero hindi siya natinag. Umupo siya sa tabi ko. Can't you still forgive me? Nicole is my ex. She's now on US with her parents. Hindi na siya magpapakita. Wala akong pakialam kay Nicole. Kung gusto mo magsama pa kayo ng girlfriend mo. I said she's just my ex. Matagal na kami naghiwalay. He's now clenching his jaw and looking at me. Ano? Ikaw pang galit ngayon? Matapos mo kong lokohin? I shouted. Nakita kong umamo ang kanyang muka matapos kong sabihin yun. I'm sorry, he started. Bumuntong hininga ako tumingin na lang sa dagat. Pinaglaruan ko mga daliri ko na nanginginig. Your sorry is still invalid. Pumunta ako dito para ipahingang isip ko, Mr. Guevara. Hindi kita kailangan dito, malamig kong sabi. Hindi ko na ipipilit ang paliwanag ko. Nandito ako para manatilit makasama ka. I think I'm gonna lose my mind kapag hindi pa rin kita nakausap. 1 linggo na yung binigay ko sa'yo. Sana ngayon pagbigyan mo na ako. Hindi ko na siya pinansin pa. Ayoko maniwala, ayoko masaktan. Tama pa ba tong ginagawa ko? Ano ang gagawin ni Tanya ngayong hindi sumusuko si Miguel sa pagsuyo sa kanya? Magawa pa kaya niyang tanggapin ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.